Good morning po, si Peter Atica dito sa Balita Patan sa DZMM. How are you, ma'am? Yes, good morning. Mabuti naman. Good morning, Peter and Vika. Good morning, ma'am. Fanny Elvis yung nanay ni ma'am, no? Bakit? Liza Marie Oligario. Nag-assume lang ako, Ang ma'am. Liza Marie Campo Amor ay ano ha, yun ang maiden name ko, no? Best friend ni J-Lo. May kapangalan akong Liza Marie Campo Amor. Aba, Oo. talaga naman ano. Teka, naghahanap ako ng music. Pambagay doon, no? Prof, paki ano nga, can you please enlighten us? Ano po? I mean, pangalawa na itong Department Secretary ng Education, si former Senator, now Secretary Sani Angara. Nagkaroon tayo ng problema in the previous administration, not only because of inefficiency or incompetence, kundi inabutan tayo ng pandemic talaga namang buong mundo Pero hindi pa po ba tayo nakakaahon mula doon sa malaking butas na kinasadlakan natin? Unang-una, hindi lang naman kasi pandemic ang naging rason nito, no? Systemic kasi yung issue natin sa bansa natin at hindi to masusolusyonan ng halimbawa ay curriculum change lamang, no? So dapat tignan natin na systemic ito. Halimbawa, no, lagi itong sinasabi ng EDCOM, 'di ba? Yung una, malnutrition muna natin ay yung napaka-importante dahil 1 in 3 children are malnourished, 'di ba, sa Pilipinas. So kapag malnourished, pag undernourished ang mga bata, mabagal ang brain development, may attention problems, may weak memory, no? So yung mga yan nagkakaroon ng impact sa education, no? So dapat masolusyonan 'yan, no? And para masolusyonan 'yan, hindi lamang hindi lamang kunyari food feeding program, hindi gano'n, no? Hanggang mula nasa sinapupunan pa lamang. So parental literacy is very important. So doon pa lamang sa aspektong 'yun ay malaki na ang problema natin, no, na kailangang kasama siya sa pag-solve ng problemang ito. Bukod doon, 'di ba, marami sa mga magulang natin, 'di ba, kahirapan kasi ng mga Filipino people, meron ding limited language exposure, no? So kapag halimbawa, may limited language exposure ang mga magulang tapos hindi nila kinakausap ang mga anak nila, walang oras, 'di ba? Walang oras para sa mga anak dahil nagtatrabaho ang dalawang magulang. Tapos wala naman ding halimbawa, hindi print-rich yung environment, ay na preparatory kasi yun no, bago makasampa ng grade 1, ay na yun, may mga preparatory na hindi naman kinakailangang marunong ng magbasa, pero kailangang meron na silang exposure sa ganung meron silang exposure sa language, no, at saka sa print-rich materials. Pero yeah, Hmm. if Prof, if you were to be asked, ang dami kasing problema sa education. Hindi naman sa, we're putting the DepEd really down. Pero totoo naman na ang dami-daming dapat na i-address. If you were to be asked, ano ba ang top 3 lang muna? Doon tayo mag-concentrate. Ano ba yung pinaka-problema natin, yung tatlong pinakamatinding problema, para yun muna yung pagtuunan natin ng pansin? Oo. Para sa akin, no, congested pa rin ang curriculum, no. Ang dami-daming nakalistang competencies at yun yung kailangan masunod ng mga teachers. Ang sinasabi ko lagi, dapat less is more. No, so nakatutok muna sa mastery ng literacy at numeracy, lalo na sa grades 1 to 3, no. So hindi ito hindi yung dapat, kasi hindi yung maliliit na competencies ang tinitingnan, malalaking competencies at nasa ilalim nun yung maliliit na competencies. Pangalawa, large class size, 'di ba? Ang class size natin sa Philippines ay 40 to 60 students per class. Sa totoo lamang po, ang ideal class size natin, no, kung pupunta tayo sa ideal talaga na matututukan yung mga bata, mabibigyan ng remediation, at primarily matututukan ng mga bata, 20. Sa mga mas bata, 15 to 20, ideal yan ha. So sa mas matatanda, kunyari college level ako nagtuturo, graduate level. Sa graduate level nga, PhD students, ideal classes 5. No? Pero sabihin natin college level, 30, no? Pag lumagpas ng 30, lumagpas ng 35 ang class ko, nahihirapan na ako dahil hindi ko na matutukan ng mga estudyante. Hindi ko na maakala ang mga pangalan nila. Number 3, no, yung although denied ito, nangyayari ito, no, mass promotion. Pinapasa natin kahit hindi pa ready. Pero ayokong sabihin na dahil ng mass promotion ito, hindi kasi nakatutok tayo sa mastery nga no? So, pro-promote ang mga estudyante dahil may mga nababalitaan ako, no, na
hindi naman nakakapasok ng klase dahil nagtatrabaho yung bata or laging absent dahil nga maraming rason, 'di ba? Ang mga kabataan ngayon kasama nandito yung kahirapan no, yung dulot ng kahirapan, walang baon, walang pagkain, etc. no. So pinapasa nila pero wala namang yun nga 'di ba nakakarating na ng high school na hindi naman nakakabasa. So bakit problema ang mass promotion? Nagkakaroon ng misinterpretation na no one left behind. Pero ang ang 'di ba, ang no student left behind at tunay na meaning nun, dapat ay nade-develop ang mastery ng mga bata. So yun yung top 3. Pero ma'am, kasi tinitingnan ko din how integral the role of the family plays into an education of a child, particularly doon sa mga cognitive years niya, no? Kasi ito yung basis ng edukasyon niya eh. So, kung hindi magaling yung o hindi maayos ang pagtuturo ng magulang dun sa kanilang mga anak, di po ba malaking factor din po yun? Kasi after school, pag di nila naintindihan, magtatanong yan sa mga magulang or sa guardian nila kasama sa bahay. Paano po din natin i-address this aspect of education? Ang titignan natin talaga dito no yung kahirapan ng mga Filipino people no. Ang mga magulang no dun sa natin sa poorest sector ng bansa natin, kailangan nila magtrabaho no. Tapos sila rin ang mga magulang na malamang ay hindi rin nakatapos ng pag-aaral no. So mahirap asahan kapag no kung pupunta naman tayo sa highest, 'di ba? Maraming tutors ang mga yan no. So pwedeng nasosolusyonan yan. Pero ang pupuntahan talaga natin ay yung mga pinakamahihirap na sector sa ating bansa. So kung ganyan ang problema natin, kailangan talaga may support ng community no. Naiisip ko lagi na sana yung mga daycare centers natin no matutukan din yan no kasi yun yung sunod na pwedeng tumutok sa mga bata, 'di ba? Hindi ibig sabihin din na dapat sa daycare center natututo na magbasa ang mga bata no. Preliminary lang dapat ang preschool. Kahit hanggang kinder, hindi dapat sinasabi na dapat nakakapagbasa na yan ang mga bata, no? Pero may preliminary na learning na dapat na prerequisite, kumbaga, no? Sa pagkakatuto ng pagbabasa at pagsusulat at numeracy, no? Literacy, numeracy, no? Ng mga bata. Pero yun nga, kung hindi kaya ng mga magulang, ang hirap asahan pag ganito ang sitwasyon ng mga magulang, ay yung community ang sunod na pwedeng sumuporta sa ganitong mga problema. Opo, pero kasi bibihira ang merong daycare sa isang barangay na nakikita po natin meron talagang naibibigay din na kalidad na hindi nga pagtuturo na yung minsan yung educated play na meron. Kasi kadalasan din po na meron, para lang may mapag-iwanan yung kanilang mga anak. Kaya nga dapat itaas din natin ang level no ng ating mga daycare. Yun yung talagang solusyon no. I think may mga steps naman ngayon kapag nag-a-attend ako ng halimbawa ng mga TEC no, Teacher Education Council na mga gatherings or discussions na napapag-usapan niyang daycare centers na yan na kailangan paigtingin din no, palakasin din ang ating mga daycare volunteers no. Sa ngayon malilit lamang ang kanilang honorarium yata no. So dapat mas equipped ang mga daycare centers natin sa mga bagay na ito. Kapag titingnan natin ang mga daycare centers, makita rin natin na hindi masyadong print rich ang environment no. Wala tayong ganung wala pa tayong ganung sistema at kultura no. Tapos 'di ba mas nagse-cellphone ng mga bata, pero sa mga mahihirap yung sa poorest sector ng society natin, kahit cellphone ay hindi naman sila nakakagamit no. Pero basically importante ang print rich environment. Nakakatulong po ba yung paglagay natin? Kasi ang daming mga bata ngayon ay may British accent dahil nakuha nila dun sa mga inilalapag ng magulang nila na cellphone sa harapan ng bata para pag maingay na yun ang pampatahimik, yun ang entertainment. Is that something na masasabi nating maganda ang naibibigay sa mga kabataan natin? Or because nga ito'y made for a different nationality, iba naman talaga yung target audience nito mga to, ay hindi siya built for Filipino kids? Ito, usually yung may mga ganyang exposure naman ay yung mga Mekaya, no? Sila yung mga pumapasok din sa private school or mga Mekaya na pumapasok sa public school sa Limbawa, pero yun nga, no? Sila yung napupunta sa mga higher section. Nakakatulong pero hindi dapat yun lamang, no? Kasi pag ginagawa mong yun lamang, very passive lang yun 'di ba? Naririnig lang nila, natututunan nila. In time,
hanggang doon lang yon, di ba? Hanggang doon lang yung capacity na yon. Pag sinabi kasi nating, di ba yung foundational skills, hindi lamang yung naiintindihan mo. Kasi definitely, pag meron kang exposure na ganon, pwedeng mas naiintindihan mo yung language. No? So English language, pwedeng British ang accent, no? Wala akong pakialam doon. Pero pagdating sa mas matataas na level, no? Kunyari problem solving, critical thinking, hindi na siya aabot dun sa level na yon, no? Yeah. Maliban na lamang, halimbawa, may mga palabas, sorry, no? Pero ang ideal talaga sa akin, dahil dun din ako lumaki, ay Sesame Street. Aha. May problem solving, yung yung napapanood mo sa Sesame Street na Oo. nag-engage yung mga bata sa problem solving skills, no? So, yung mga may exposure sa English language, madali nating ma-develop, madaling maintindihan. Pero isipin natin, yung mga batang walang exposure sa English language, tapos ang tinuturo sa school ay primarily English. So, Yun. merong hindi May, di ba? may, Foreign ano, May language. disconnect agad. Oo. Disconnect agad. Oo. Oo. One last Prof Liz, summary. Para buo baka. Kinumpleto mo pa yung Masyado summary. namang close. Prof, would you say na malaki ang diferensya talaga, ang gap between the private education, yung mga sinasabi nilang exclusive schools, and the public schools modality ng teaching? Actually, kung sa galing ng teachers, hindi ko masasabing malaki, no? Pwedeng pareho lang, pwedeng ang mas magagaling pang nasa public schools eh. Pero ang problema nga ay maraming support ang private schools, no? So ito yung mga batang, 'di ba, nakaka-afford nga ng tuition fee, nakaka-afford ng tutor, 'di ba? Nakaka-afford ng after school na remediation, no? So yan 'yon, no? Meron nakaka-demand ang mga magulang sa schools na, 'di ba, baliktad na nga ngayon eh. Ang magulang ang nagreklamo pag bababa ang grade, no? Pero ibang issue 'yon, no? Oh. Pag sa public schools kasi, ang dami-dami ng mga estudyante, although sa private schools natin 40 rin in a class, 'di ba? Pero may maliliit na pa yung mga progressive schools halimbawa, 10 in a class lang yan, 10 to 15 in a class, no? Yeah. So pero sa public schools, imagine 30, 40 ang grade 1. Ay napakahirap na agad nito, no? Tapos yun, hindi sila exposed sa print-rich materials. Hindi sila exposed sa maraming bagay. Yun Ang layo kailangan, pa ano? ng itatakbo natin sa Oo. education natin. Iba na ang may tutor. Oo, totoo. Hindi naman. Hindi naman. Professor, maraming salamat. Thank you for spending some time with us at ang dami niyong nai-share ng mga insights na hindi namin alam. Thank you, Mama. Thank you, ma'am. Okay, thank you. See you Alright. soon po.